Binanggit niya ang isang alamat, ang kwento ng libingan ng prinsesa. Sinasabing ito ang huling hantungan ni Prinsesa Jiang mula sa isang maikling dinastiyang matagal nang naglaho sa kasaysayan. Taon-taon, tuwing ika-7 ng Hulyo, may ilang nakakakita raw ng isang babaeng multo sa paligid ng libingan, nakasuot ng red wedding dress, tahimik na naglalakad sa dilim. Kung susulyap ka sa ilalim ng belo, matutuklasan mo ang nakakatindig balahibong tanawin, ang mukha ng isang bangkay. May nakakatakot siyang ngiti, habang unti-unting tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga mata, tila nagpapahiwatig ng hindi mabatid na pighati at sumpa na bumabalot sa kanyang katauhan. Habang patuloy ang kanyang kwento, lumalim ang kanyang tono at mas dama ang kababalaghan. Ang araw na iyon ay hindi lamang isang ordinaryong petsa, kundi ang araw ng pagkamatay ng prinsesa, ang sandali kung kailan pinakamatindi ang kanyang enerhiyang yin, ang lakas ng kanyang kaluluwa. Ngayong darating na ika-7 ng Hulyo, ang Chief Elder of the Beggars Clan ang mamumuno sa mga netizens para sa isang kakaibang karanasan, isang buong gabing pagbabantay sa libingan ng prinsesa. Kasama niya ang isang bihasang pangkat ng live broadcast, handa silang ipakita ang makasaysayang gabing ito sa harap ng lahat. Lahat ay nag-aabang sa kasagutan kung totoo nga bang may babaeng multo sa libingan, at kung tunay ba o kathang isip lang ang kwento ng prinsesa. Sa pagtatapos ng kanyang anunsyo, nagbigay siya ng huling paanyaya, puno ng pananabik, abangan ang live broadcast mamayang gabi, at sama-sama nilang tuklasin ang lihim ng libingan ng prinsesa. Pagkatapos ng pagpapalabas ng promotional video, nagsalita ang director at tinawag ang ating bida, si Fang Ning. Masaya niyang ibinahagi, lumabas na ang video natin, at ang dami ng views ay higit 1,000,000 na. Siguradong patok ito. Sa tuwa ni Fang Ning, pinuri niya ang director at sinabi, mahusay. Tulad ng inaasahan mula sa isang profesional na team. Director Wang, nasa mga kamay mo ang live broadcast natin ngayon. Huwag kalimutang planuhin itong mabuti para sa akin. Sumagot naman si Director Wang, tumutugon ng may kaseryosohan, ngunit sa loob-loob niya ay may hinanakit. Sa kanyang isip, inis niyang sinabi, kung hindi lang talaga matumal ang negosyo nitong mga huling araw, hindi ko kailanman papatulan ang live broadcast na ito sa gitna ng kagubatan kasama ka. Samantala, makikita ang mga staff na nag-uusap sa gilid habang abala sa paghahanda. Ang lalaking may hawak na kahon ay nagtanong, saan kaya kinuha ni boss ang trabahong ito? Hindi ba't dati ay mababa ang budget ng mga videos natin? Sagot naman ng isa pang lalaki na humihit-hit ng sigarilyo, sino ba ang nakakaalam? Pero aminin, maganda nga ang lugar na to. Biglang lumapit ang isang binata at tinawag si Director Wang, at nagulat, Sir, nagrereklamo ang aktres, sabi niya masyado raw liblib ang lugar na ito at may aberya raw, mukhang maantala siya. Agad namang sinagot ni Director Wang. Eksena lang naman ang gagawin niya, nasa set na siya. Sabihin mo sa kanya na bilisan at huwag palampasin ang live broadcast natin. Tumango ang binata, oo, sige, gagawin ko. Pagkatapos, iniutos ni Director Wang sa kanyang mga staff, ayon sa plano, alas 11 ng gabi magsisimula ang pag-broadcast. Alas 7 na, may 4 na oras pa tayo. Bilisan niyo at ihanda ang lahat. Sa isip ni Fang Ning, labis ang kasiyahan niya sa husay ng kanyang team. Talagang propesyonal ang grupong ito. Sulit ang ginastos ko para sa kanila. Hanggat matapos ko ang live broadcast ngayong gabi, tiyak na makakabawi ako. Totoo man o hindi ang kwento, ang importante ay may parating ang kilabot sa mga manonood. Gagawin ko ang lahat para may palabas ito ng mahusay. Hindi madali ang makapasok sa search list. Agad niyang sinabi kay Director Wang, magpapahinga muna ako. Sabihin mo na lang sa akin 5 minuto bago magsimula ang broadcast at tawagin mo ako kapag may aberya. Tumango si Director Wang at sumagot, walang problema, magpahinga ka lang. Nakaayos na ang lahat ayon sa plano mo. Ilang oras ang lumipas, at muling nagtanong si Director Wang, ano na ang nangyayari? 10 minuto na lang at magsisimula na tayo. Nasaan na ang aktres? Sumagot ang binata, kanina pa ako tumatawag sa kanya ng 1 oras, pero hindi ko siya makontak. Sa galit ni Director Wang, nagbitaw siya ng matinding salita, pagbalik natin, isusumbong ko siya. Agad na inutusan ni Director Wang ang binata, na halos hindi na nagbigay ng paliwanag, huli na para palitan ang aktres kaya siya na ang magpanggap at suotin na niya ang red wedding dress. Kaya nagulat ang binata, nagtatanong kung bakit siya ang kailangang gumawa.
Ngunit hindi siya pinakinggan ni Director Wang at itinulak siya, ikaw na ang bahala. Bilisan mo, basahin mong mabuti ang script, huwag mo akong ipahiya. Subalit sa sandali na yon, nagulat ang binata at tinawag si Director Wang, itinuturo ang isang babae sa itaas ng burol. Tingnan ninyo sa itaas, ang aktres. Parang dumating na siya, nakita nilang nakatayo lamang ang babae, nakasuot ng red wedding dress. Subalit nagtataka ang binata na may hawak ng kahon, kailan pa siya dumating dito? Nagdala ba siya ng sariling damit? Sumagot naman ang isang kasamang may hawak na sigarilyo, mas mukhang mamahalin pa yung suot niya kaysa sa mga damit na hinanda natin. Kasabay nito, biglang nagsalita si Fang Ning sa mga tauhan, huwag kayong tumayo lamang dyan. Nasa pwesto na ang aktres. Handa na tayo para sa broadcast. Ngunit pinaalalahanan siya ni Director Wang. Mr. Fang, dumating na ang oras. Tinanong ni Fang Ning, nakakonekta na ba ang live signal? Sumagot ang direktor, oo, maaari ka nang simulan ang plano. Sinabi ni Fang Ning, ayos, simulan na ang broadcast. Agad namang naghanda ang kanyang mga kasamahan, at sinimulan ang broadcast. Masiglang bumati si Fang Ning sa mga manunood, at mabilis na nagdatingan ang iba't ibang mga komento mula sa kanila. Kasabay nito, pinaliwanag ni Fang Ning, narito tayo ngayon sa libingan ng prinsesa. Marahil, ang mga kaibigan nating nasa tabing dagat ay pamilyar na sa alamat dito, sa mga nagdaang taon, dumami ang mga paranormal na pangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Dito nga lang, may higit sa 5 ulat na nagpapakita ng mga kababalaghan tungkol sa babaeng multo. Habang nasa isip ni Fang Ning, mukhang maganda ang takbo ng popularidad. Marahil, sa pagkakataong ito, makakakuha talaga ako ng malaking kita. Agad niyang sinabi sa mga manunood, sige, tigilan na natin ang pag-uusap at simulan na ang pag-explore. Lumapit si Fang Ning sa libingan ng prinsesa at idinagdag, matagal nang naglalagi ang kanyang kaluluwa, at tuwing ika-7 ng Hulyo, siya'y nagpapakita upang ipahayag ang kanyang hinanakit. Sa likuran, isang binata ang may hawak na maliit na bato. Kasabay nito, hinagis ng binata ang bato sa libingan ng prinsesa. At nagpanggap si Fang Ning na nagulat, kaya't inulan siya ng iba't ibang komento mula sa mga manunood. Agad siyang sumanyas sa binata bilang papuri sa galing ng kanyang ginawa. Pagkatapos, humarap si Fang Ning sa babae sa itaas, at sa isip niya, sundin ang script, lapitan ng aktres at ipasok siya sa eksena. Talagang isang siyang propesyonal na aktres. Ang pera ko, hindi nasayang. Ngunit sa sandaling yon, tinawag ng binata si Director Wang, may halong pagkalito, ngunit hindi siya pinansin ni Director Wang. Sinabi niya, ano bang ginagawa mo? Nasa kritikal na oras tayo. Habang tinitingnan ni Director Wang ang broadcast sa kanyang cellphone, nabanggit niya, buhay na buhay. Talaga namang sumabog ito. Ang popularidad ng studio, lagpas na ng 1 milyon. Dahil sa nag-viral, pumasok na sa top 10. Masayang iniisip ni Director Wang, ayon sa kontrata, ang gift income na 10% ay sa amin, sigurado ako malaki ang kikitain namin dito. Subalit ang binata ay may nais sanang sabihin, ngunit hindi siya pinansin ni Director Wang at galit na inutos, magtrabaho ka na. Ayaw mo ba ng sahod? Paano ka mangahas magsalita sa ganitong oras? Kasabay nito, nagsalita si Director Wang gamit ang walkie-talkie at inutusan ang mga staff, atensyon, mga units. Malapit na maghating gabi, Mr. Fang Ning, maghanda na kayong lapitan ang aktres. Ang aktres ay magtatago ayon sa script. Ngunit nang marinig ito ng binata, naisip niya, tungkol sa mga units, 4 o 5 lang naman sila, okay lang naman magkalapit. Bakit kailangan pa gumamit ng walkie-talkie? Nang mapansin ng binata ang babae sa itaas, tinanong niya si Director Wang, Director, hindi ba't hindi kinuha ng aktres ang kanyang headphones kanina? Kasabay nito, isang malakas na hangin ang biglang dumaan at nakagambala sa kanilang atensyon. Napatanong ang binata sa sarili, anong nangyayari? Ngunit bago siya nakapag-isip, nagulat na lang siya sa nakita, kaya agad niyang tinawag si Director Wang. Sinabi ng binata na nawawala ang aktres sa itaas. Agad na hinampis ni Director Wang ang binata dahil sa pagiging tanga at galit na sinabi, kung kinuha mo ang script kahapon dapat alam mong nagtatago ang aktres ngayon. Kasabay nito, agad na inutusan ni Director Wang si Mr. Fang Ning na handa na ang aktres. Ngayon ay dapat na tayong umakyat sa bundok.
Nagpatuloy si Fang Ning sa broadcast, ang malakas na hangin kanina ay talagang nakakatakot. Dati hindi ako naniniwala sa mga Diyos at multo. Pero ngayon medyo natatakot na ako. Ngayon, nagtataka na ako kung totoo bang nagmumulto ang dating prinsesa dito. Kasabay nito, nagsimulang umakyat si Fang Ning upang harapin ang aktres. Sa likod nito, patuloy pa rin ang binata sa pagkukulit kay Director Wang at sinasabing siya'y dapat pakinggan. Subalit, galit na sinigawan ni Director Wang ang binata at sinabi, wala na bang katapusan? Hindi mo ba nakikita na lahat ay abala? Pinakita ng binata ang mensahe na natanggap at sinabi, yung aktres na nakontak natin kanina, tinawagan ako. Sabi niya, nakatulog lang daw siya at hindi siya nakarating. Dito, nagkaroon ng kalituhan si Director Wang, kung hindi nakarating ang aktres. Kung gayon, sino ang babae na yun sa itaas? Habang si Fang Ning ay patuloy na kinaharap ang misteryosong babae, wala pa ring kaalaman tungkol sa mga nagaganap sa paligid. Kasabay nito, nagpanggap si Fang Ning na napaupo sa lupa, nagkukunwaring natatakot habang kaharap ang babae. Sa kanyang isipan, oh my God, ang aktres na ito, sobrang propesyonal. Hindi ko inaasahan napakagaling niya. Habang patuloy na nagkukunwaring natatakot, tinanong ni Fang Ning ang babae kung sino siya. Sa kabilang banda, si Director Wang ay tila litong-lito pa rin at nagtanong sa binata, hindi ba't hindi nakarating ang aktres na inarkila natin? Kung ganon, sino itong nandyan sa itaas ngayon? Sumagot ang binata, hindi ko alam. Kanina ko pang gustong sabihin sa'yo, pero, ngunit hindi pa natatapos ang sinasabi ng binata nang biglang may tumawag kay Director Wang sa headphone. Ang cameraman, na halatang gulat na gulat, ay iniulat na ang paa ng aktres. Kasabay nito, lumapit ang isa pang binata at ipinakita ang nangyayari sa broadcast. Sinabi nito kay Director Wang na kailangan niyang tingnan ang nangyayari sa set. Takot na takot si Director Wang nang makita ang hindi kapani-paniwalang eksena. At halos masakal ang binata sa nakita. Ang babae ay nakalutang sa ere. Sa sandaling iyon, umulan ng iba't ibang komento mula sa mga manunood, naguguluhan at takot sa kanilang nasaksihan. Kaya nasabi ni Director Wang, pwede bang talagang nakatagpo tayo ng totoong multo? Ang nasa itaas ba ay talagang ang prinsesa na usap-usapan? Dahil dito, nakumpirma niyang ang nilalang sa itaas ay marahil ang prinsesa mula sa nakaraang dinastiya. Kaya nagdulot ito ng takot sa tatlo, kaya't sinabi na lamang ng binata sa gitna ng pagkabigla, hindi ito makatarungan. Paano kukuhaan ng kamera ang isang multo? Ano siya, isang espiritu? O isang nilalang mula sa ibang planeta? Samantala, si Fang Ning ay wala pa ding alam at patuloy pa ring tinatanong ang babae, sino ka, huwag kang lalapit. Kaya't lalo siyang nag-acting, na parang tunay na natatakot. At napasigaw, huwag kang lalapit. Ngunit sa kanyang isipan, ganito ba ka-professional ang director? Sa kalidad ng mga costume at ang puting buhok ng aktres ay kamangha-mangha. Kasabay nito, agad na kumilos si Fang Ning, sa kanyang pananaw mukhang talagang swerte ako sa pagpili ng team na ito. Ngayon, pagkakataon ko nang mag-perform. Binuksan niya ang flashlight, sabay sinabi, hindi ako natatakot sa'yo. Ako ay ipinanganak sa sikat ng araw, nabubuhay sa simoy ng hangin ng tagsibol. Isang karaniwang multo hindi makakalapit sa akin. Kasabay nito, sumenyas si Fang Ning sa camera, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Ngunit ang tatlo ay gulat na gulat at tinanong siya kung siya'y baliw. Habang unti-unting kumilos ang maltong babae at ipinakita ang kanyang mga kamay kasabay din takot ng mga manunood, pagkatapos ay nagsimula ng hamaba ang kanyang mga kuko. Kaya laking gulat ng lahat, kaya't sinabihan ni Director Wang si Fang Ning, na tumigil na siya sa pag-broadcast at dapat mag-ingat siya, at inutusan Director Wang si Fang Ning na dapat ay lumuhad siya. Baka nga nakatagpo tayo ng totoong multo. Habang nangyayari ito, tinawag ng binata si Director Wang, teka lang. Tignan mo, may bigla ang strange electromagnetic wave kanina. Tila naputol ang signal natin. Hindi tayo makakontak sa kanya ngayon. Ang isa pang binata ay nagbigay ng mungkahi na, Director Wang, kalimutan na natin siya, tumakbo na tayo. Ngunit bago pa man sila makagalaw, bigla na lang naglabas ng malakas na enerhiya ang prinsesa at unti-unting naghiwa-hiwalay ang lupa. Lahat sila ay nagulat at mabilis na lumuhad, nagsisigaw, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, si Fang Ning ay sinakal na ng prinsesa.
Kasabay nito ay napatingin si Fang Ning sa nakabalot na mukha ng prinsesa subalit ng pagtanggal ng kanyang takip sa mukha. Dito, kitang-kita ang isang prinsesa na walang emosyon, tila hindi buhay, isang nilalang na nakatayo lamang sa harapan niya. Subalit si Fang Ning ay namangha sa kagandahan ng babaeng kanyang kaharap, bulong niya sa sarili. Maging ang mga manunood ay napahanga sa di maipaliwanag na kagandahan ng prinsesa. Subalit sa isip ni Fang Ning, naguguluhan siya, ano ito? Bakit ibang-iba sa script? Paanong nagkaroon ng ganitong lakas ang isang babae? Halos hindi na ako makahinga. Samantala, kahit ang mga manunood ay nakaramdam ng takot habang nakikita ang prinsesa na nakalutang sa ere. Si Fang Ning naman ay naguguluhan pa rin, ano ang nangyayari? Gusto ba niya akong patayin? Hindi na ako makakahinga. Napansin ni Director Wang ang sitwasyon, tapos na tayo. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayong lahat. Agad na tinawag siya ng isang binata, mag-isip ka ng paraan, Director. Bata pa ako, subalit sinagot siya ni Director Wang, anong solusyon ang meron dito? Tingnan mo ang kakaibang enerhiya sa likuran natin at ang malalalim na pagkakabitak ng mga lupa. Habang si Fang Ning naman ay hirap na hirap sa pagsakal ng prinsesa sa kanya, unti-unti siyang nawalan ng malay. Sa pagkaputol ng kanyang kamalayan, parang napunta siya sa mundo ng kawalan, hanggang sa may liwanag na paparating mula sa kanyang likuran. Bigla itong tumama sa kanya, at kasabay nito, nagkaroon siya muli ng malay sa sandaling yon. Pagkatapos ay pigilan ni Fang Ning ang prinsesa sa pagsakal sa kanya at galit niyang sinabi, alam mo ba kung gaano kahalaga ang live broadcast na ito para sa akin? Sa kanyang isip naman, nagreklamo siya, hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng normal na pagganap? Subalit tila nagtataka ang prinsesa dahil sa pagliwanag ng bracelet ni Fang Ning. Dahil dito, agad niyang binitawan si Fang Ning. Habang hinahabol ni Fang Ning ang kanyang paghinga, nag-isip siya, halos mabulunan ako. Tinatawag niyo ang sarili niyong propesyonal na grupo. Ganito ba kayo umarte? Hindi pwede. Nasa gitna tayo ng live broadcast. Pinaghirapan kong planuhin ito, hindi ko hahayaang pumalpak ito. Agad niyang sinabi sa prinsesa, hindi ko akalain na talagang may babaeng multo na nagpapakita sa libingan ng prinsesang ito. Dagdag pa niya, hindi ko na itatago pa, mag-isa ako sa buong buhay ko. Dahil mukhang mamamatay na rin naman ako, gusto kong gawin ang isang bagay na hindi ko pa naiisip gawin. Inayos niya ang kanyang buhok, at sinabi sa mga manunood, kahit maging multo pa ako sa ilalim ng mga bulaklak ng pinya. Ayos lang, isang romantikong paraan pa rin ito para magpaalam. Kasabay nito, tumingin si Fang Ning sa camera at sinabi, ngayon, ibibigay ko ang lahat. Pagkatapos, naghanda siya, lumuhad sa harap ng prinsesa, at tinawag ito ng may buong galang. Mula sa kanyang jacket, may kinuha siyang isang bagay at sinabi, pakawalan mo na ang iyong 1,000 taong pagdurusa. Nilabas niya ang isang singsing at nag-propose sa prinsesa na pakasalan siya. Kaya na ikinagulat ang mga kasamahan niya sa kanyang ginawa. Kahit ang mga manunood, ay nagtaka kung bakit siya nag-propose sa isang babaeng multo. Sa isip ni Fang Ning, ito na ang sandali. Sulitin ang eksenang ito para marating ang kasukdulan ng ating live broadcast. Sa di inaasahang pagkakataon, tila namula ang prinsesa sa aksyon ni Fang Ning tungkol sa pagpapakasal. Kasabay ng isang malakas na hangin na bumalat sa paligid nila, hinawakan ng prinsesa ang kamay ni Fang Ning. Ngunit sa paningin ni Fang Ning, tila wala pa rin siyang kaalaman sa tunay na nagaganap, at sa isip niya, ano bang nangyayari sa aktres na ito? Bakit hindi niya sinusunod ang script? Dapat sana ay tatakbo siya palayo sa proposal ko ngayon. Bigla na lamang nilapit ng prinsesa ang kanyang mukha kay Fang Ning, na ikinagulat nito. Sa sandaling yon, tila nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Sa di inaasahang pagkakataon, nagsalita ang prinsesa, bakit ka ngayon lamang dumating upang pakasalan ako? Napansin ni Fang Ning ang lungkot sa kanyang tinig, at sa sunod na sandali, tumulo ang luha sa mga mata ng prinsesa. Bakit mo ako pinaghintay ng ganito katagal, habang dahan-daang nagsisimulang mawasak ang buong paligid nila? Habang sobrang lakas ng ingay, ay napaisip si Fang Ning, ano ang nangyayari? Posible bang kayang gawin ng team ang lahat ng ito, ang bagyo at ang mga pagsabog? Kasabay nito, isang kidlat ang tumama sa prinsesa. Sa galit na tinig, sinabi ng prinsesa, bakit mo ako iniwan dito ng mag-isa? Pagkatapos, nagtalsikan ang mga tauhan sa paligid. Mula sa anino ng prinsesa,
Unti-unting lumitaw ang isang nakakatakot na figura, tila isang halimaw na nagdulot ng takot kay Fang Ning, at napamura siya sa gulat. Habang nagbabago ang anyo ng prinsesa, unti-unting natatakpan ng kadiliman ang kanyang mukha, dahilan para mag-alala ang mga manunood sa hindi inaasahang eksenang nagaganap. Hindi makatakbo si Fang Ning dahil mahigpit ang hawak ng prinsesa sa kanyang kamay. Sa isip niya, hindi ito basta props lang. Kung dito na magtatapos ang buhay ko, hindi ko pa man lang nagagawa ang lahat ng gusto ko. Wala pa akong sapat na pera, at hindi pa ako handang mamatay. Habang patuloy sa pag-iyak ang prinsesa, muling nagtanong ito kay Fang Ning, bakit mo ako iniwan? Huwag mo akong iwan mag-isa. Bigla, may naalala si Fang Ning sa sinabi ng prinsesa. Parang bumalik sa kanya ang isang alaala noong bata pa siya, ang sinabi ng kanyang ama, dito ka muna, anak, ilang araw lang. Babalik din kami ni mama, maging mabait ka, sumunod naman ang kanyang ina, ang mga tito at tita mo ang mag-aalaga sa iyo, kaya kailangan mong maging masunurin. Ngunit, sa halip na pagmamahal, kabaliktaran ang natanggap niya mula sa mga ito. Sinabihan siya, huwag kang umiyak, iniwan ka na ng mga magulang mo. Magtrabaho ka ng mabuti o hindi ka makakakain sa gabi. Isang gabi, habang umiiyak si Fang Ning sa kanyang kama, tahimik siyang nagsalita, Mama, Papa, nami-miss ko kayo. Nasaan kayo? Huwag niyo akong iwan dito. Magsusumikap ako, magiging masunurin ako. Parehong-pareho sa sinabi ngayon ng prinsesa, huwag mo akong iwan mag-isa. Dito napagtanto ni Fang Ning, pareho lang pala kami. Sa maingat na galaw, hinawakan ni Fang Ning ang buhok ng prinsesa at malumanay na sinabi, huwag ka nang umiyak. Kasabay nito, kinuha ni Fang Ning ang singsing at isinuot ito sa prinsesa. Pagkatapos ay niyakap niya ito at bumulong, bumalik ako para pakasalan ka. Dahil dito, namula ang prinsesa sa narinig ngunit biglang nagalit, kaya't itinulak nito si Fang Ning na tumalsik siya. Tumama ang ulo niya sa isang matigas na bagay, upang magdulot ito ng pagdudugo. Bigla na lamang may narinig siyang boses na tumatawag sa kanya, Mr. Fang Ning. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga kasamahan niya, may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Laking tuwa ng lahat nang makitang gising siya at buhay pa. Habang bumabangon, agad niyang tinanong ang mga kasamahan kung ano ang nangyari, at kung ano na ang nangyari sa babaeng multo. Dahil sa tanong niya, hindi agad makasagot ang mga kasamahan niya, at tila naguguluhan din. Ngunit sa huli, nagsalita si Director Wang at sinabi, pagkatapos ng malakas na hangin kagabi, nawalan kaming lahat ng malay. Alam mo ba ang nangyari kagabi pagkatapos namin mawala ng malay? Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Sinabi naman ng cameraman, sinuri namin ang camera, pero sa kasamaang palad, nahulog ito. Mga puno at lupa lang ang nakuhanan, walang mahahalagang footage ang nai-record. Matapos ang malakas na hangin, naputol na rin ang live broadcast. Tila nag-aalala pa rin si Fang Ning sa nangyari, ngunit sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, hayaan na ninyo, malamang nawalan din ako ng malay kasabay niyo. Pero sa isip niya, nakakatakot talaga ang libingan ng prinsesa kagabi, subalit naging normal lang na pag-umaga na. Masayang ipinakita ni Director Wang ang status ng account ni Fang Ning at sinabi, nadagdagan ng 150,000 followers ang account mo kagabi. Hindi lang yon, ang kita mula sa live broadcast ay umabot ng 30,000 yuan. Matapos ibawas ang 15,000 nanograms platform, may natirang 15,000 yuan para sa'yo. Ipapadala ko na lang sa'yo ang recording ng live broadcast kagabi, at kapag inilabas mo yon, siguradong makakakuha ka pa ng mas maraming fans. Dahil dito, natuwa si Fang Ning at sumang-ayon. Dagdag pa niya, walang problema sa hatian ngayong pagkakataon. Isha-share ko ang malaking bahagi ayon sa kontrata, at pwede pa tayong magtuloy-tuloy na magtulungan. Natawa sila, at sinabi ni Fang Ning, nagstay tayo dito ng buong gabi, subalit umuwi muna tayo para makapagpahinga. Sumang-ayon naman si Director Wang at sinabi sa kanyang mga staff, tapos na ang ating trabaho dapat na tayong umuwi, masaya namang tinugon ng kanyang mga kasamahan. Pagkalipas ng ilang oras, makikita ang isang lumang gusali kung saan nakatira si Fang Ning. Kitang-kita ang pagod sa kanyang katawan habang paakyat siya. Nang marating na niya ang kanyang pintuan, agad niyang kinuha ang susi sa ilalim ng basahan at binuksan ito. Pagpasok niya, bumungad agad sa kanyang ang silid. Kinuha niya ang kanyang soft drink at ininom niya dahil sa pagod. Tuluyan na siya humiga sa sofa,
handa nang magpahinga. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa kanyang pagtingin, napansin niyang ang video niya ay nag-viral na. Kalahating oras pa lang mula nang i-post ito, pero lagpas 100,000 na agad ang views. Nabasa rin niya ang mga komento ng mga manunood, at nasabi niya sa sarili, grabe ang mga komentong ito. Masaya siyang nag-isip, mukhang instant hit ito. Mukhang malaki ang pag-asa niyang sumikat bilang anchor sa hinaharap. Subalit naalala niya ang prinsesa. Hindi ko nga pala naitanong kung ano ang pangalan niya. Subalit nagdesisyon siyang pumasok sa kanyang kwarto, iniisip, kakagising ko lang pero parang antok na antok pa rin ako. At saka, nag-propose pa ako sa kanya kahapon. Hindi naman siguro niya ako susundan dito, napaisip siya, wag naman sana. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. At mukhang hindi niya ako masusundan, kaya hindi siya basta makakaalis doon. Habang humihiga siya sa kama, inisip niya, siguro bumalik na siya sa libingan niya kasi maliwanag na. Bago niya tuluyang ipikit ang kanyang mga mata, naisip niya, sa susunod, paano ko mapapakinabangan ang kasikatan nito? Kailangang ituloy ang paggawa ng mga videos para kumita. Sa sandaling yon, tuluyan siyang nakatulog habang misteryosong nagliliwanag ang kanyang bracelet. Pagsapit ng gabi, narinig ni Fang Ning ang tunog ng kanyang cellphone, dahilan upang siya'y magising. Bahagyang naguluhan, napatanong siya sa sarili, anong oras na? Bakit ako nakatulog? Hinanap niya ang kanyang cellphone, ngunit sa halip na telepono, tila isang malambot na tela ang nahawakan niya. Nagulat siya nang makita kung ano yon. Ang prinsesa na nakatayo sa harapan niya, na parang nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi makapaniwala si Fang Ning at napaisip, paano siya nakarating dito? Kaya't dahil dito, napaatras si Fang Ning mula sa prinsesa at nagtataka kung ano ang nangyayari. Panaginip lang ba ito? Naisip niya. Ngunit bigla niyang napagtanto, tulad ng kasabihan, nag-iisip tayo sa araw, at nanaginip sa gabi. Hindi ko inasahan na makita ang isang panaginip na parang katotohanan. Nagdasal siya at pinaikit ang mga mata, sabay sabi, kung ito'y isang panaginip, dapat magbago ito ayon sa aking kagustuhan. Dapat mawala siya, paulit-ulit niyang binibigkas ito, ngunit pagmulat ng kanyang mata, naguguluhan pa rin siya, at tila hindi pa rin nagbago ang kalagayan. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding takot at naisip, hindi nawala. At ang prinsesa ay patuloy na naguguluhan sa mga kilos ni Fang Ning. Kaya nagpagtanto niya baka dahil sa pagod kaya hindi ko kayang makawala sa panaginip na ito. Bigla siyang nakaisip ng paraan, tama, naalala ko. Nabasa ko dati na kung gusto mong malaman kung ikaw ay nanaginip o hindi, subukang baliin ang daliri mo pabalik. Bilang paghahanda, nagpasya si Fang Ning na subukan ito at sabi sa sarili, kung panaginip ito, madali kong maililipat ang daliri ko pabalik, at hindi ako masasaktan. Subalit sa kasamaang palad, nakaramdam si Fang Ning ng matinding sakit. Kaya't napasigaw siya nang mabali ang kanyang kamay. Makikita na tila iniinda pa rin ni Fang Ning ang sakit. Kaya nagtanong ang prinsesa, ano ang ginagawa mo? Sa isip ni Fang Ning, so, hindi ito panaginip. Nilapitan niya ang prinsesa at hinawakan niya ito, kaya napagtanto niya, hindi ito panaginip. Totoo ito, kaya't napa-atres siya at tinanong ang prinsesa, ikaw, bakit ka nandito? Habang sa kanyang isipan, ang multong ito ay sumunod sa akin pauwi. Papatay niya ba ako? Ngunit hinawakan ng prinsesa ang kamay ni Fang Ning. Sa pananaw ni Fang Ning, anong nangyayari? Parang hindi siya dumating para patayin ako. Subalit malambing na sinabi ng prinsesa, nandito ako para makita ka. Lalo pang nagulat si Fang Ning kaya nagtanong siya, bakit mo ako gustong makita? Hindi naman tayo magkakilala, ngunit tinawag ng prinsesa si Fang Ning ng asawa ko. Dahil dito, naisip ni Fang Ning, ano ito? Anong kakaibang sitwasyon ito? Baka iniisip niyang asawa niya ako. Subalit naglabas ng nakakatakot na presensya ang prinsesa at tinanong si Fang Ning, bakit nakalimutan mo na ba ako? Dahil sa takot, nagmadali si Fang Ning na magpaliwanag, ngunit hindi pa natatapos ang kanyang mga salita, naglabas ang prinsesa ng isang nakakatakot na mukha. Sa sandaling yon, takot na takot si Fang Ning at naiisip, siya ay talagang nakakatakot. Kailangan ko talagang iligtas ang buhay ko, ano man ang mangyari, kailangan kong mabuhay. Kaya't agad niyang hinawakan ang kamay ng prinsesa at nagsabi, siyempre, hindi kita makakalimutan. Dahil dito, unti-unting kumalma ang prinsesa,
kaya't agad nagtanong si Fang Ning, na kung anong ang pangalan mo. Nagpakilala ang prinsesa bilang si Jiang Li, at agad kunwaring naalala ni Fang Ning. Dahil dito, natuwa si Jiang Li, ngunit sa isip ni Fang Ning, buti na lang nakasurvive na ako. Kung hindi siguradong patay na ako, kung hindi ko sinabi yon. Subalit muli, humanga si Fang Ning sa kagandahan ni Jiang Li. Kaya naalala niya kung gaano na siyang katagal na single. Hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganitong pakiramdam para sa isang multo. Subalit binago ni Fang Ning ang usapan at tinanong, paano ka nakarating dito? Ang lugar na ito ay nasa hindi bababa sa 10 kilometro mula sa libingan mo. Ngunit ang prinsesa, tila nag-iisip at inaalala kung paano ipaliwanag. Subalit, sa isang sandali, biglang kumilos ang prinsesa at lumutang. Laking gulat ni Fang Ning nang makita ito, at bigla na lamang lumipad ang prinsesa patungo sa kanya. Kasabay nito, bigla itong naglaho sa harap ni Fang Ning. Naguguluhan si Fang Ning at nagtanong sa kanyang sarili, ano nangyari? Agad niyang hinanap ang prinsesa sa buong paligid ng kanyang kwarto. Ngunit laking gulat ni Fang Ning sa kanyang nasaksihan habang sinsabi ng prinsesa, nasa katawan mo ako kaya nakasunod ako sayo. Lalong nagulat si Fang Ning at hindi makapaniwala. Nang biglang lumabas ang prinsesa mula sa katawan ni Fang Ning, kasabay nang pagtambay ito sa ibaba. Habang bumangon ang prinsesa, muling napansin ni Fang Ning ang kagandahan niya, at parang wala siyang masamang intensyon sa kanya. Subalit sa sandaling yon, natapakan ng prinsesa ang kanyang damit at bigla itong bumagsak, na kinataka ni Fang Ning. Kaya agad na nagtanong si Fang Ning sa prinsesa, bakit hindi ka magbihis? Subalit napaisip ang prinsesa. Pagkatapos, naglabas ang prinsesa ng isang uri ng mahika, kasabay ng nagkakaibang liwanag, kaya namangha si Fang Ning at naisip, ito ba ang magic spell na narinig ko? Subalit, isang hubad na prinsesa ang nakita niya. Dahil dito, naglabas ng napakaraming dugo si Fang Ning mula sa ilong at naisip, sinabi ko sa iyo na magbihis, hindi na maghubad ng ganap. Kaya nagtataka ang prinsesa at tinawag si Fang Ning na kanyang asawa at tinanong, bakit dumudugo ang ilong mo? Subalit hindi sumagot si Fang Ning. Hinagis niya ang damit at inutusan ang prinsesa na magbihis kaagad. Dahil sa nakakahiya na eksena, tumalikod si Fang Ning habang iniisip, bakit parang iba ang multo na ito kumpara sa mga multo sa mga pelikula at nobela? Gusto ba niyang akitin ako? Gusto ba niyang kunin ang pagkabirhen ko pagkatapos ng 20 taon? Kaya agad tinanong ni Fang Ning ang prinsesa, tapos ka na ba? Sumagot naman ang prinsesa, oo, tapos na. Subalit sa paglingon ni Fang Ning sa prinsesa, tila humanga ulit siya. Habang sinasabi ng prinsesa, ang mga damit ba ay isusuot ng ganito? Aking asawa, kaya agad na sinara ni Fang Ning ang kokomelon ng prinsesa. Napabuntong hininga si Fang Ning at naisip, hindi na ako dadyugo muli. Subalit sinabi ng prinsesa, ang higpit nito. Sinabi naman ni Fang Ning, aking mga damit ito, kaya tiyak na hindi ka bagay dyan. Anyway, balak mo bang manatili dito kasama ko? Talaga bang itinuturing mo akong asawa? Kaya sumagot ang prinsesa, oo. Kung saan man magpunta ang aking asawa, susunod ako sa kanya. Gagawin ko ang lahat ng utos ng aking asawa, handa ako. Subalit sa pananaw ni Fang Ning, hindi ba ako nanaginip? Siya nga ang legendary na prinsesa na natulog sa kanyang libingan ng 1,000 taon. Kaya muling napabuntong hininga si Fang Ning at sumang-ayon sa mga sinabi ng prinsesa. Agad niyang inutusan ng prinsesa, sige, sumama ka sa akin. Subalit sa isip ni Fang Ning, dahil sinabi niyang gagawin niya ang lahat ng sasabihin ko, hindi masama kung ituring ko siya bilang asawa ko. Pero mga multo, maaari din silang magsinungaling, kaya tatanungin ko siya. Pagpasok nila sa banyo, namangha ang prinsesa sa kanyang nakita. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ng prinsesa. Sumagot si Fang Ning, kakatapos mo lang sabihing asawa mo ako, at gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko, di ba? Sumagot ang prinsesa, oo, tama, aking asawa. Sa seryosong mukha ni Fang Ning, sinabi niya, sige, ngayon ituturo ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Naguluhan ang prinsesa sa narinig. Kasabay nito, ipinakita ni Fang Ning ang pagsisipilyo ng ngipin. Kung magtatagal ka dito, kailangan mong magsipilyo ng ngipin tuwing umaga at gabi. Bibili ako ng sepilyo at tasa mo mamaya, at ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ito. Una, kailangan mong maglagay ng toothpaste sa sepilyo.
Pagkatapos, ilagay ito sa bibig mo at ikuskus pataas at pababa para malinis ang iyong mga ngipin. Pagkatapos nun, banlawan mo ang bibig mo ng tubig para matanggal ang bula. Subalit biglang sinubo ng prinsesa ang toothbrush na hawak niya, na ikinagulat ni Fang Ning. Kasabay nito, tila isang nakakaakit na eksena ang naganap. Subalit nagtanong ang prinsesa, ganito ba ang paglilinis ng ngipin? Si Fang Ning ay tila namula at nasabi, ito ang sepilyo ko. Subalit sa kanyang isip, hindi ba't isang indirect kiss to? Ang bilis niyang matuto. Kasabay nito, minumag ng prinsesa ang tubig upang mawala ang bula, ayon sa turo ni Fang Ning. Kaya muling nagtanong ang prinsesa, aking asawa, tama po ba ang ginawa ko? Subalit sa isip ni Fang Ning, maganda siya. Napakaganda. Ngunit nahiya si Fang Ning, kaya naisip niya, pumasa siya sa pagsusulit ko. Kinuha ni Fang Ning ang toothbrush mula sa bibig ng prinsesa at sinabi, huwag mong gagamitin ang sepilyo ko ulit. Kung gusto mong magtagal dito, bibili ako ng sepilyo para sayo. Nagpasalamat ang prinsesa sa kanyang asawa at nagsabi, pasensya na po sa abala na dulot ko. Subalit sinabi ni Fang Ning, walang problema, pero bakit kasigurado na ako ang asawa mo at tinatrato mo ako ng ganito? Sumagot ang prinsesa, hindi ko rin maalala. Wala akong maalala. Ang natatandaan ko lang, ikaw ang asawa ko, at matagal na kitang hinihintay. Dagdag pa ng prinsesa, at saka parang may hinahanap akong mahalaga. Subalit sa isip ni Fang Ning, naghahanap ba siya ng isang bagay? At nawala ba ang alaala niya? Mayroon bang dahilan kaya siya lumapit sa akin mula sa simula? Muling nagsalita ang prinsesa at sinabi, pero hindi ko maalala. Nakakainis, hindi ko na matandaan. Parang may bagay na nasa ulo ko. Baka, isang hairpin. Kaya napatanong si Fang Ning sa kanyang sarili tungkol sa sinasabi ng prinsesa tungkol sa hairpin, wala akong ideya tungkol dyan. Nasa mga bagay ako na hindi dapat pakialaman ng isang ordinaryong tao. Subalit sinabi ni Fang Ning sa prinsesa, mas mabuti nang huwag na muna isipin yan. Pumunta ka na sa kwarto, pupunta ako pagtapos ko. Habang abala si Fang Ning naisip niya, mukhang nakalimutan niya na lahat. Sinasabi nila na ang mga kaluluwa ay nananatili dahil may mga bagay silang hindi natapos. Kaya ba niya nakalimutan ang hindi niya natapos? Habang nakatayo si Fang Ning, nagkaroon siya ng matinding tensyon dahil hindi siya makaihi, at tila nakaabang ang prinsesa sa bawat galaw na gagawin niya. Napilitan siyang tanungin ng prinsesa kung anong ginagawa niya. Sumagot ang prinsesa ng may matamis na tono, syempre, hinihintay ko ang aking asawa. Ang sagot ng prinsesa ay nagdulot ng kakaibang eksena, kaya't pinalabas ni Fang Ning ang prinsesa at pinakiusapan itong maghintay na lamang sa labas ng kwarto. Nang makuha na ang kaunting kalayaan, nakahinga siya ng maluwag at nagsimula muling mag-isip. Sa isip ni Fang Ning, anyway, pag-isipan ko na lang ito mamaya. Mahirap magdesisyon ngayon. Posible na nagpapanggap lang siya na cute. Baka ipakita niya ang tunay niyang anyo kapag nakuha na niya ang gusto niya. Maganda siya at mabait. Tinatawag pa nga akong asawa. Pero kahit ganon, magkaiba ang mga tao at mga multo. Hindi ako si Ning Chen o Xu Xian, hindi ko kayang gawin ang mga kagaya nilang kamanghamanghang bagay. Nagdesisyon siyang pumunta sa kanyang kwarto at maghanap ng paraan para mapaalis ang prinsesa. Nang buksan niya ang pinto, tinawag niya ang prinsesa. Ngunit laking gulat niya nang makita ang eksena sa loob ng kwarto. Ang prinsesa, na may sexy at kaakit-akit na katawan, subalit lalo siyang nagulat nang makita niya tinitingnan niya ang mga malalaswang litrato sa isang libro habang nakasuot ng bikini. Agad na kumilos si Fang Ning upang kunin ang libro mula sa prinsesa, subalit mabilis itong naiwasan ng prinsesa. Dahil sa hiya, sinabihan ni Fang Ning ang prinsesa, ikaw. Saan mo nakita ang librong yan? Sumagot naman ang prinsesa, nakita ko ito sa ilalim ng kama ng aking asawa. Sunod na nagtanong ang prinsesa, asawa ko, bakit wala silang damit sa librong ito? Mga kasal na ba sila? Kailangan ko bang gawin ang mga ito kasama ang aking asawa? Dahil dito, lalo pang nahiya si Fang Ning at naisip, bakit niya gagawin ang mga bagay na iyon na kasama ako? Muling tinangkang kunin ni Fang Ning ng libro at pinaliwanag. Isang matandang lalaki ang nagbigay sa akin ng librong ito habang namimili ako. Subalit sa isip ni Fang Ning, matalino talaga ang mga multo. Natagpuan niya ang librong itinago ko. Muling nagtanong ang prinsesa, bakit ang babaeng ito ay nakaluhod sa harap ng asawa niya at nakayuko?
Dahil sa narinig mula sa prinsesa, lalo pang namula sa kahihiyan si Fang Ning, sa sandaling iyon ay nakuha na ni Fang Ning ang libro at sinabi, ang librong ito, hindi mo ito pwedeng tingnan. Habang itinatago niya ito sa ilalim, sinabi niya sa prinsesa, hindi mo pwedeng kunin ang mga bagay ko nang wala akong pahintulot, naiintindihan mo ba? Sumagot naman ang prinsesa, oo, naiintindihan ko. Kaya sinabi ni Fang Ning, saka nga pala, nung nasa banyo tayo, sinabi mong may nawawala sa'yo. Dahil dito, agad na lumapit ang prinsesa kay Fang Ning. Ngunit napatingin ang prinsesa sa ibaba kaya sinabihan siya ni Fang Ning, huwag kang tumingin sa ibabang bahagi ng aking katawan. Subalit naalala ng prinsesa ang mga nakita niya kanina sa libro at sinabi, iba ang itsura sa libro kumpara sa realidad. Kaya agad na naintindihan ng prinsesa ang gagawin niya. Nang balak na sanang buksan ng prinsesa ang pantalon ni Fang Ning, nagulat ito at agad siyang tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sumagot ang prinsesa, sinusunod ko lang ang nakasaad sa libro. Ang asawa ang dapat maghubad ng damit muna. Dahil sa hiya, sinabi ni Fang Ning, kalilimutan mo na ang nakita mo sa libro. Bakit gusto mong tanggalin ang damit ko bigla? Hindi yun basta-basta lang ginagawa. Tila nainis ang prinsesa at sinabi, basta. Ikaw ang asawa ko, sa asawa ko lang gagawin ito. Subalit nakaiwas si Fang Ning sa plano ng prinsesa at sinabi niya, hindi ito katanggap-tanggap. Kakikilala lang natin, pwede ba tayong umupo muna at mag-usap? Sa isip ni Fang Ning, birhen pa ako. Hindi ko pwedeng basta-basta ibigay ang pagkabirhen ko. Ngunit tila may pagnanais din si Fang Ning kaya naisip niya, pero kung ipipilit niya, wala akong magagawa. Habang tila sabik na si Fang Ning sa mangyayari sa kanila, subalit nagulat na lamang si Fang Ning nang biglang sumang-ayon ang prinsesa sa kanya at tumigil na ito. Sa kanyang isip, tila nagtataka siya kung bakit nadidismaya siya. Kaya agad na nagdesisyon si Fang Ning na dapat na niyang itigil ang mga kalaswan sa isip niya. Maaari na tayong bumalik sa main topic, sabi niya sa sarili. Agad niyang sinabi, mag-usap tayo tungkol sa kung paano natin matatagpuan. Subalit, tila mali ang pagkakaintindi ng prinsesa. Sinabi niya, ang mga tao sa libro ay walang suot na damit. Kasabay nito, ipinakita ng prinsesa ang kanyang kokomelon at sinabi, tatanggalin ko ang aking damit muna. Sapat na yon. Dahil dito, namula na naman si Fang Ning sa kanyang nakita at naisip, hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ko? Sa kaakit-akit na eksena, sinabi ng prinsesa, sa ganitong sitwasyon, kailangan akong tanggapin ng aking asawa. Lumapit siya kay Fang Ning at tinanong, mahal mo ba ako, aking asawa? Kung gusto mo, ngunit biglang sinabi ni Fang Ning, itigil mo na ito. Agad niyang kinuha ang isa pang damit at iniabot sa prinsesa, isuot mo ito. At dapat magtino ka na. Pagkalipas ng ilang sandali, makikitang tila dismayado ang prinsesa habang abala ito sa pagbibihis. Tinanong siya ni Fang Ning, tapos ka na ba? Huwag mong subukan ang mga nakita mo sa libro, sa ganitong paraan ay tatanggapin kita. Sumang-ayon naman ang prinsesa sa kasunduan. Pagkatapos, sinabi ni Fang Ning, saka nga pala, bakit hindi ka gumamit ng mahika para makakuha ng bagong damit? Sumagot ang prinsesa, hindi ko kayang lumikha ng mga bagay, kasabay nito, inamoy ng prinsesa ang damit ni Fang Ning at sinabi, damit lang ng asawa ko ang gusto ko lang suotin. Agad na pinagsabihan ni Fang Ning ang prinsesa, tigilan mo na ang pag-amoy sa mga damit ko. Tumigil naman ang prinsesa, ngunit sa isip ni Fang Ning, karaniwan, hindi mo makikita ang mga multo gamit ang kamera o di kaya ang mga mata. Kaya nagtanong siya, Jiang Li, totoo bang isa kang multo? Naguluhan ang prinsesa sa tanong ni Fang Ning tungkol sa multo. Sinabi niya na hindi siya multo, kaya muling nagtanong si Fang Ning, kung ganoon, anong klaseng nilalang ka? Ngunit hindi sumagot ang prinsesa sa sandaling iyon, kaya naisip ni Fang Ning, maaari kayang isang anyo siya ng isang partikular na damdamin. Kung gusto kong umalis siya agad, kailangan kong hanapin ang hairpin niya. Muli niyang tinanong ang prinsesa, naaalala mo ba kung saan mo ito nawala? Subalit sinabi ng prinsesa na hindi na niya maalala. Kasabay nito, sinabi ng prinsesa, asawa ko, nagugutom ako. Nagtaka si Fang Ning at napaisip, posible bang nakakaramdam din ng gutom ang mga multo? Kaya sinabi niya, gutom ka? Sige, sumama ka sa akin. Sa pagbukas ng ref, iniisip ni Fang Ning, hindi ko alam kung anong kinakain ng mga multo ng pagkain ng tao. Kumuha siya ng pagkain at sinabi, wala na masyadong pagkain dito sa bahay,
Kainin na lang natin ito. Nang sinubukan ng prinsesa ang pagkain, agad niya itong binalik kay Fang Ning. Nagtanong si Fang Ning, anong problema? Ayaw mo ba nito? Dismayadong sumagot ang prinsesa, hindi sapat ito para mabusog ako. Habang nag-aalangan si Fang Ning, napatanong siya sa prinsesa, hindi pa ba sapat para sayo? Sa isip niya, mukhang pati mga multo ay nangangailangan ng enerhiya. Hindi makapananatili ang mga multo nang walang pinanggagalingan ng lakas. Pero kung hindi sapat ang pagkaing tao, saan kaya ako makakahanap ng pagkain para sa prinsesa? Sinabi niya sa prinsesa, kung ganun, ano ang dapat mong kainin? Muling nag-isip si Fang Ning, sa tingin ko hindi niya kukunin ang yang energy ko. Biglang napatingin ang prinsesa sa labas at tila may naamoy. Parang merong masarap na pagkain sa labas. Nagtaka si Fang Ning sa tinutukoy ng prinsesa kaya agad siyang lumabas at inaamoy din ang paligid. Nasaan yung tinutukoy mo? Tanong niya, naguguluhan kung ano ang sinasabi ng prinsesa tungkol sa pagkain. Ngunit sa isang iglap, hinawakan siya ng prinsesa sa balikat. Laking gulat niya nang dahil lumilipad na siya. Kaya agad niyang sinabi, ano ba ang ginagawa mo? Saan tayo pupunta? Sana man lang ay napalitan ko ang sapatos ko. Pagkatapos ng ilang sandali, bumaba na ang dalawa mula sa ere. Pagkalapag, agad na samuka si Fang Ning dahil sa pagkahilo mula sa kanilang paglipad, samantalang ang prinsesa ay tila may tinititigan na lugar sa malayo. Napatanong si Fang Ning, nasaan tayo? Sa paglingon niya, nagulat siya sa kanyang nakita, isang lumang gusali na tila nakakatakot at misteryoso ang dating. Bago pa man sila makapasok, ay nagtataka siya kaya nasabi ni Fang Ning, Hai Yuan School. Parang narinig ko na ito dati. Sinulyapan ni Fang Ning ang paligid at sa isip niya, mukhang kakaiba ang lugar na ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mapa, at laking gulat niya nang malaman kung nasaan sila. Ito pala ang Hao Yuan Village. Nakita ko na ang lugar na ito sa balita. Hindi ako makapaniwala. Ilang kilometro lang ito mula sa bahay ko. Pero wala akong nakikitang pumupunta sa lugar na ito. Naalala ni Fang Ning ang mga narinig tungkol sa lugar, may balitang may kumpanya na nagplano na magtayo ng isang amusement park dito. Binili nila ang lupa, at ang mga tao ay lumipat sa ibang lugar. Pero sa kalagitnaan ng konstruksyon, maraming misteryosong aksidente ang naganap, kaya't natigil ang proyekto. Simula noon, naging abandonado na ang nayon. Dahil sa takot, tinanong ni Fang Ning ang prinsesa, bakit tayo nandito? Masayang sumagot ang prinsesa, may masarap na pagkain sa loob. Naguguluhan si Fang Ning at sumagot, anong sinasabi mong masarap na pagkain? Tapos, naisip niya, posible bang gusto niyang kainin ang mga bagay na may kaparehong enerhiya? Kakainin ba niya ang mga masasamang espiritu dito? Agad siyang nagtago sa likod ng puno at sinabi sa prinsesa, sige na, kumain ka na hanggat gusto mo. Maghihintay na lang ako dito. Good luck. Pero sumagot ang prinsesa, hindi ko kaya, lumayo ka, mahal kong asawa. Bago pa makapag-react si Fang Ning, bigla siyang itinulak ng prinsesa papasok sa loob ng paaralan. Napilitan siyang pumayag, sige na, huwag mo akong itulak. Sasamahan kita. Masaya pang sinabi ng prinsesa, mahal kong asawa, gusto kong kumain ng masarap na pagkain. Sa isip ni Fang Ning, naalala niya ang isang kwento tungkol sa Hai Yuan School. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, 10 taon na ang nakalipas nang magkaroon ng mga kaso ng pagkawala sa eskwelahang ito. Noon, isang estudyante sa ika-6 na baitang na si Lian Xiang ang nawala sa loob ng paaralan. Inireport ng kanyang mga magulang ang insidente sa pulisya, ngunit hindi nila natagpuan si Lian Xiang kahit saan sa paligid ng eskwelahan o sa bundok sa likuran. Wala ring bakas ng kanyang paglabas sa mga surveillance cameras, na parang bigla na lang siyang naglaho. Pagkalipas ng isang buwan, bigla na lang natagpuan ang katawan ni Lian Xiang sa gitna ng gusali ng paaralan, na ikinagulat ng mga guro at estudyante. Agad na sinelyuhan ng pulisya ang lugar at isinagawa ang autopsy sa katawan ni Lian Xiang, na nagpakitang matagal na siyang patay, tinatayang nasa 1 buwan na. Wala ring bakas sa paligid ng katawan niya, na para bang lumitaw ito mula sa kawalan. Makaraan ang kalahating buwan, ang dating tagapamahala ng Hai Yuan School na si Jiang Zhang ay nagpakamatay sa loob ng paaralan. Simula noon, maraming misteryosong pangyayari ang naganap sa Hai Yuan School, at matapos ang ilang pagsubok sa pagdemolish ng eskwelahan, iniwan na lamang itong abandonado hanggang sa kasalukuyan. Idinagdag pa ni Fang Ning,
ang pagkawala at biglaang paglitaw ng katawan ni Lian Xiang, kasama pa ang pagpapakamatay ng prinsipal ng paaralan, at ang sunod-sunod na aksidente sa lugar ng konstruksyon. Lalong lumalim ang takot ni Fang Ning kaya't nasabi niya, wala namang kakaibang mangyayari dito. Habang ang prinsesa ay tila mas lalong nagiging masigla at excited, si Fang Ning naman ay nakakaramdam ng matinding takot at sinabi, parang may kakaiba talaga rito. Nagmungkahi si Fang Ning, paano kung umuwi na lang tayo? Ngunit naglabas ng nakakatakot na ekspresyon ng prinsesa, kaya't natatawang sabi ni Fang Ning na nagbibiro lang siya. Sa isip niya, bakit parang hindi ko siya mapagkakatiwalaan? Pero pag tinitingnan ko siya, mukhang malakas siya. Pagbukas ni Fang Ning sa isang silid, agad siyang nagulat sa kalagayan nito, magulo, marumi, at tila pinamamahayan ng iba't ibang hayop. Naglakad-lakad pa silang dalawa sa iba pang bahagi ng paaralan. Habang nagmamasid si Fang Ning, biglang nagsalita ang prinsesa, dahilan para magulat siya. My husband, doon, sabi ng prinsesa, at itinuro ang direksyon. Nag-akyat sila hanggang sa ikalimang palapag, kung saan sinabi ng prinsesa na nararamdaman na niya ang masarap na pagkain sa opisina ng dating manager. Mabilis na tumakbo ang prinsesa papunta sa direksyong yun habang si Fang Ning ay humabol at sinabihan siyang hintayin siya. Pagpasok nila sa opisina, nakita nilang madumi at makalat din ito, katulad ng ibang silid. Habang nagmamasid si Fang Ning, tila masaya naman ang prinsesa na natagpuan na ang sinasabi niyang pagkain at sinabi pang napakasarap nito. Nagtakas si Fang Ning dahil ang tinitingnan ng prinsesa ay isang lumang suklay lamang. Sa isip ni Fang Ning, maliban sa malamig na pakiramdam ng lugar, wala namang kakaiba rito. Ngunit nagulat siya nang biglang kinuha ng prinsesa ang suklay. Kasabay nito, may isang itim na bagay ang biglang lumabas mula sa suklay at unti-unting hinihigop ng prinsesa. Matapos iyon, ibinalik niya ang suklay sa mga kamay ni Fang Ning. Habang nasiyahan at nasarapan ng prinsesa sa kanyang natikman, kaya agad nagtanong si Fang Ning, kung anong ginawa mo. Habang iniisip niya, pagkatapos niyang higupin ang itim na bagay na iyon. Tila naglaho ang lamig sa paligid. Subalit sumagot ang prinsesa na ang kinain niya ay isang spirit energy. May taglay na spirit energy ang suklay na ito. Dagdag pa ng prinsesa, kapag kinain ko ito, mabubusog ako. Nang laki na lamang ang mata ni Fang Ning sa narinig, spirit energy. Kahit naguguluhan, patuloy na iniisip ni Fang Ning ang posibilidad na ang espiritu na nasa suklay ay talagang makakapagbigay ng pagkain sa prinsesa. Kung ang enerhiya ng espiritu sa suklay ay nakakapagbigay ng lakas sa kanya. Ibig sabihin ba nito ay wala talagang masamang nangyayari dito sa paaralan? Ngunit bago siya makapag-isip ng husto, tinawag siya ng prinsesa. Narito, may masarap pang pagkain, sabi ng prinsesa. Teka, nasaan? Tanong ni Fang Ning. Hindi ko alam, parang malapit lang dito, sagot ng prinsesa, na tila nagmamadali at sabik. Dahil sa mga pangyayari, sinabi ni Fang Ning, sige, habang nandito tayo, tutulungan kita maghanap. At dahil dito, masayang sinabi ng prinsesa, maghanap tayo. Ngunit bigla naalala ni Fang Ning ang isang video na napanood niya dati. Adventure video, tungkol sa mga paranormal accidents. Meron akong ideya, sabi ni Fang Ning, at agad niyang sinabi sa prinsesa, pwede tayong magstay dito, maghanap ng pagkain para sayo, at kikita pa ako. Naguluhan ang prinsesa at nagtanong, magstay dito, para kumita. Subalit hinawakan ni Fang Ning ang mga kamay ng prinsesa at tinanong, kaya mo bang maramdaman ang enerhiya ng espiritu? Sumagot naman ang prinsesa, oo, kaya kung maramdaman ang direksyon. Kaya tila namangha si Fang Ning sa kanyang natuklasan, habang ang prinsesa naman ay naguguluhan sa mga kilos ng kanyang asawa. Habang tila masaya, iniisip ni Fang Ning, kung gagamitin ko ang kasikatan ko at kumuha ng mga clips tungkol sa mga paranormal accidents, magiging malaking oportunidad ito para kumita ako. Isang magandang pagkakataon ito. Pagkatapos ng ilang sandali, tinuturuan ni Fang Ning ang prinsesa kung paano gamitin ang cellphone para mag-video. I-click mo muna dito, tapos pindutin mo ito, at itutok mo sa akin. Naiintindihan mo ba? Sumagot naman ang prinsesa, oo, naiintindihan ko, mahal ko. Kaya agad na pinalutang ng prinsesa ang cellphone. Dahil dito, agad na pinuri ni Fang Ning ang prinsesa, kapag natapos nating mag-film, dadalhin kita para kumain ng masarap na pagkain. Tuwang-tuwa ang prinsesa nang marinig ito.
Ngunit sa isip ni Fang Ning, ang kanyang asawa na kayang lumipad at gumamit ng mahika, at kayang maghanap ng mga kakaibang bagay. Wala nang mas magandang paraan para suportahan ang mga paranormal exploration videos kaysa dito. Pwede ko siyang gawing kasama sa mga trip ko para mag-explore ng mga paranormal accidents, tapos ipopost ko online. Sa ganitong paraan, makakakuha ako ng maraming followers at kikita ng malaki. Kaya muling nagtanong si Fang Ning sa prinsesa, naiintindihan mo ba kung anong gagawin mo? Sumagot naman ang prinsesa, oo, pagkatapos nating mag-shoot, pupunta tayo para kumain. Sinabi ni Fang Ning, sige, maghanda na tayo para sa shoot. Subalit pinaalala ni Fang Ning, anuman ang mangyari, kailangan tamang-tama ang shooting natin, kaya kaagad na naghanda ang dalawa para sa broadcast. Kasabay nito, binati ni Fang Ning ang mga manunood, ako ang leader of the beggars, matagal na tayong hindi nagkita. Na-miss niyo ba ako? At sa sandaling yon, mabilis na umulan ng mga komento mula sa mga manunood.